Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tumulong sa Myanmar at Thailand matapos ang 7.7 magnitude na lindol na tumama sa Myanmar at naramdaman din sa Thailand. Kasunod ito ng pulong na pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. kung saan pinagpasyahang magpadala ang Pilipinas ng may 114 na tauhan na response team mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ang team na ipadadala ng Pilipinas ay makakatulong para sa medical aid, search and rescue operations at logistical support sa mga apektadong lugar. Yan po ay ang pinag-utos po ng Pangulo sa ating mga agency na agaran po na tumulong sa ating mga kapitbahay na bansa. Si Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagtungo na sa Myanmar ang Philippine Interagency Contingent para magsagawa ng humanitarian assistance at disaster relief operations. Ito ang inihayag ng Office of Civil Defense o OCD makaraang tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa nasabing bansa noong isang linggo. May kabuang 131 ang bilang ng mga umalis na contingent mula sa 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Department of Health at OCD. Kasama rin sa bilang ang flight crew, aircraft security at aero-medical na ginamit na C-130 plane ng Air Force at ang grupo mula sa Apex Mining Corporation First Gen Energy Development. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, simbolo ang naturang misyon ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Myanmar bilang pagtalima sa One ASEAN, One Response Commitment. Kabilang sa gagawing pagtulong ng Pilipinas ang paghahanap sa mga naipit sa mga gumuhong istruktura at pagsasagawa ng medical mission at assistance sa naturang bansa. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Malacanang hiniling sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng inspeksyon sa mga gusaling nasa jurisdiksyon nito. Ayon pa sa palasyo, dapat na ring higpitan ang pag-i-issue ng building permits. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Inoobliga ng Malacanang ang mga local government unit na magkasa ng inspeksyon sa mga gusali na kanilang nasasakupan. Bahagi natin ito sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro nang ikinakasang paghahanda sa pinangangambahang The Big One kasunod na din ng 7.7 magnitude quake na tumama nitong Biyernes sa Myanmar.
Pagbibigay diin ni Atty. Castro, hindi panawagan kundi isang demand ang naturang pahayag para sa mga LGU lalo't hindi batid kung kailan tatama ang the big one. Marinaan niyang pakilusin ng building officers ng bawat LGU para sa kaukulang pagsisiyasat habang binigyan din rin ng PCO official na mahigpit o maghigpit sa pag-i-issue ng building permit. Ito yung pang matiyak na ang mga itatayong gusali ay matibay at sumusunod sa panuntunan ng building code. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Atty. Claire Castro. Mga local government units, sa atin din po na idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nais ng isang mambabatas na pagtibayin na ang panukalang Philippine Building Act kung saan riripasuhin ang building code. Ito ay kasunod ng lindol na tumama sa mga bansang Myanmar at Thailand. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nanawagan muli si Congressman Romeo Momo Sr. sa mga kasamahan sa Kongreso na pagtibayin na ang panukalang Philippine Building Act kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Myanmar at Thailand. Ayon kay Momo, papalitan nito ang 4 na dekada ng National Building Code upang matiyak na ang mga bago at kasalukuyang infrastruktura sa Pilipinas ay handa laban sa natural hazards. Dito i-update ang standards kaugnay sa planning, design, construction, occupancy, maintenance at demolition ng gusali, pati na yung pag-streamline sa proseso ng building permit. Magkakaroon din ng mandatory structural review ng mga gusali kada 15 taon. Gate nga na magsilbi dapat na paalala ang nangyari sa dalawang bansa na paghahandaan ang posibleng senaryo lalo na pag tumama ang The Big One dito sa Metro Manila. Naaprubahan na ng Kamara ang naturang panukala 2 taon na ang nakakalipas habang nakabinbin pa ito sa Senado. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Migrant Workers o DMW nanawagan ng dasal para sa mga apektadong overseas Filipino worker matapos ang lindol sa Myanmar at Thailand. Tiniyak din ang kagawaran ng tulong para sa ating mga kababayan sa naturang mga bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Mahigpit natin tututukan ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng mga overseas Filipino workers sa mga bansang Myanmar at Thailand. Ito ay matapos ang pagtama ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar na sinundan naman ng magnitude 6.4 na aftershock sa Thailand noong isang linggo. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, walang patid ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Yangon, gayon din sa Bangkok para ipaabot ang anumang tulong para sa mga kababayang apektado roon. Kasunod yan ay umapila naman ng panalangin ang kalihim partikular na sa 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar matapos ang nangyari lindol. Habang wala naman na italang casualty sa Thailand, nagpasya si Kakdaka na huwag mo ng pangalanan ang mga nawawalang OFW habang nasa proseso pa ang pamahalaan na ipaalam ang kalagayan ng mga ito sa kanilang pamilya at habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga ito. Mula sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang masagip ang halos 500 Pilipinong naiulat na bihag sa mga scam center sa Myanmar nitong Pebrero. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Officer Claire Castro, handa ang gobyerno na ibigay ang pangangailangan ng mga ito para tulungang makaalis sa kanilang sitwasyon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagsisikap para kung ano man po ang dinadanas ng mga kababayan natin sa ibang bansa ay agad natin tumatulungan. Si Communications Undersecretary and Palace Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Tiniyak ng pamahalaan ang tulong sa 17 Pilipino na inaresto dahil sa pagsali sa rally na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, obligasyon ng pamahalaan na tulungan ang sinumang Pilipino, sino man ang sinusuportahan ng mga ito. Binigyang diin ni Castro na agad umaksyon ng gobyerno matapos makarating ang impormasyon ng nabanggit na pag-aresto. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Si Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hinikayat ng Malacanang ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas kasunod ng mas mataas na confidence index nito sa ikalawang quarter ng 2025. Lumabas sa Business Expectation Survey o BES ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pumalo sa 45.4% ang confidence index sa Pilipinas mula sa dating 40.3% nitong huling quarter ng 2024. Ang confidence index ang pamantayan sa level ng kumpiyansa ng mga mamimili, negosyo o mamumuhunan kaugnay sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Ayon kay Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, lumalabas lamang na dumadami ang mga investor na nagtitiwala sa pamahalaan at sa administrasyon. The administration will try its best to maintain that status or to be better than that so that we can encourage more investors to invest in our country. Si Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blores. Paiirali ng Department of Agriculture o DA sa loob ng 2 linggo ang 45 pisong maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Layo ng naturang hakbang na mabigyan ng proteksyon ang mga magsasaka upang sila ay kumita sa panahon ng anihan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Plano ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ipako muna sa 45 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas sa loob ng 2 buwan. Ayon sa kalihim, ito ay para magbigay daan sa harvest season ng mahikayat ng mga trader na bumili sa mga ani ng mga lokal na magsasaka. It's harvest season, bumababa. Dahil natatakot siguro bumili ang trader na magtaas o mas tamang presyo dahil nakiisip sila na ibababa ko pa yung presyo. So ngayon, I think it is prudent na hindi we will stop at MSRP 45 for the next 2 months dahil matapos yung harvest season at makita ang sitwasyon para naman yung mga traders na binibili at mga rice mills na binibili sa mga farmers ng bagay ay hindi mag-speculate. Yan ang tinig ni Agriculture Secretary Chu Laurel. Magbibigay proteksyon din umano ito sa mga magsasaka nang hindi sila malugi at kumita ngayong anihan. Unang pinaira ng DA sa 58 pesos kada kilo ang MSRP sa 5% broken rice na ngayong Abril ay bumaba na sa 45 pesos kada kilo dahil sa pagbagsak ng presyo sa pandaigdigang merkado. Kasunod dito ay hinimok naman ng kalihim ang mga negosyante na bilhin ang lokal na ani na sa makatwirang presyo upang matiyak ang patas na kalakalan. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Araw-araw ay binabantayan ng Department of Agriculture ang presyo ng manok at itlog sa mga pamilihan sa gitna ng tumataas na presyo ng poultry products. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malikot ang paggalaw sa presyo ng manok kahit sa farm gate level. Ilan-anya sa mga dahilan ng paggalaw ng presyo ng itlog ang tumataas na demand dulot ng paggastos sa eleksyon at pagtaas ng bilang ng mga namamatay na manok dahil sa matinding init ng panahon. Batay sa monitoring ng DA, umaabot sa 240 piso bawat kilo ng manok habang ang choice cuts ay hanggang 300 piso bawat kilo. Samantala, ang itlog ay nasa pagitan ng 6 hanggang 8 piso
kada piraso. Aminado si Secretary Tiu Laurel na may ilang nagmumungkahing magtakda na rin ng MSRP sa itlog. Pero tulad ng sa bigas at baboy, kailangan anyang konsultahin muna ang mga stakeholder para maiwasan ang market shock. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Inatasan na ng Land Transportation Office o LTO ang Intelligence and Investigation Division na magkasa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring road rage shooting sa Antipolo nitong linggo. Ayon sa hepe ng LTO na si Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang resulta ng naturang investigasyon ang pagbabasehan sa magiging aksyon ng LTO kaugnay sa nasabing insidente. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Pinakilos na ni LTO Chief ASEC Vigor Mendoza II ng Intelligence and Investigation Division ng LTO para magkasa ng malalimang investigasyon sa nangyaring road rage shooting sa Antipolo. Ayon sa LTO, layo ng investigasyon na matukoy kung ano ang nagisanhi ng alitan na nauwi sa pamamaril. Ayon din kay ASEC Mendoza, ang resulta ng investigasyon na magsisilbing batayan ng aksyon ng LTO kabilang ang posibilidad na pagbawi ng lisensya sa driver. Kaugnay nito ay naglabas na din show cause order ang LTO laban sa SUV driver at 3 motorcycle rider na sangkot sa insidente. Sa SAO na ilabas, nakasaad na suspendido ang kailang driver's license sa loob ng 70 araw habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Muli naman nagpaalala ang LTO sa mga motorista na maging maingat, maging responsable at magbaon ng mahabang pasensya kapag nasa kalsada. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Planong isulong ng pambansang pulisya ang isang kautusan kung saan habang buhay ng pagbabawalang humawak ng baril ang mga lalabag sa gun ban na ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC. Ito'y matapos ang nangyaring road rage incident sa Antipolo, Rizal nitong linggo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Maglalabas ng kautusan ng Philippine National Police o PNP na nagbabawal sa mga lalabag sa COMELEC gun ban na makahawak muli ng baril. Sa ambush interview sa Antipolo City, sinabi ni PNP Chief Police General Robel Francisco Marbil na nais niyang ipatupad ang lifetime ban sa mga mahuhuling lumabag sa COMELEC gun ban. Sa ngayon, inaaral na umano nila ang batas at nakikipag-usap na rin sila sa mga abogado para sa legalidad ng ilalabas na kautusan. Giit ni Marbil, wala silang sasantuhin sa lifetime ban. Ang babala ni Marbil ay inilabas matapos ang insidente ng road rage sa Antipolo City na ikinasugat ng 4 na individual. Mula sa Antipolo City para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Pagbaba ng kriminalidad na sasapawan ng patuloy na pagkalat ng maling impormasyon ayon sa isang mambabatas. Sinabi ni Assistant Majority Leader Jill Bongalon na nawawala ng tiwala ang publiko sa mga kinauukulan dahil sa fake news. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nababahala si Assistant Majority Leader Jill Bongalon sa epekto ng pagpapakalat ng fake news at maling impormasyon sa tiwala ng taong bayan sa mga otoridad. Anya, bagamat bumababa ang bilang ng krimen sa bansa, nagkakaroon naman umano ng pangamba ang publiko dahil sa mga maling impormasyon sa social media. Ayon sa datos ng PNP, sa naitalang 4,000 mahigit na kaso ng focus crimes mula January 1 hanggang February 14, 2024, ay bumaba na ito sa 3,000 mahigit ngayong taon o katumbas ng 26.76% na pagbaba. Gayunman, nasasapawan anya ito ng mga viral posts sa social media na madalas ay kulang sa konteksto, hindi totoo o hindi dito nangyari pero pinapalabas na dito sa Pilipinas naganap. Sinigundahan ni Bongalon ang panawagan ni PNP Chief Romel Marbil sa mga mamamahayag at online users na iulat ang krimen na may patas sa pagtingin at tamang nilalaman at iwasan ang pagpapalala sa insidente. Kiwit pa naman babatas palakasin ang media literacy lalo na sa mga kabataan upang matulungan na matukoy ang pinagkakatiwalaang impormasyon mula sa mga viral na disinformation. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mga ebidensya ng prosekusyon laban sa umano ay maling paggamit ng confidential fund
ng Office of the Vice President at Department of Education mas lalong bumibigat. Kaugnay nito nilinaw ni Representative Isabel Maria Zamora, isa sa House Prosecutors, mali ang paniniwala na kaya peke ang mga pangalan ay dahil confidential fund. Dahil batayan niya sa guidelines, isinisilid sa selyadong envelope ang tunay na pangalan ng mga benepisyaryo nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Mas lalong bumibigat ang ebidensya ng prosekusyon laban sa umanay maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte na siyang Article 2 ng impeachment complaint. Ito ang tinura ni Congresswoman Isabel Maria Zamora, isa sa House Prosecutors, matapos maisiwalat ang panibagong grupo ng mga peking pangalan na benepisyaryo umano ng confidential funds. Ipinapakita kasi anya ng mga pangalan na ito na wala ring record ng pagkakakilanlan sa PSA na nagkaroon ng pamimeke ng mga benepisyaryo. Nilinaw doon niya ang maling paniwala ng ilan sa mga taga-suporta ng bise na kaya peke ang pangalan ay dahil confidential fund ito. Giit niya na hindi otomatikong pinahihintulutan ang paggamit ng gawa-gawang pangalan o alias dahil lang sa ito ay confidential fund dahil mayroong umiiral na guidelines para dito. Para sa mga namimiloso po na nagsasabi kaya nga confidential dapat or fictitious names dapat. The real name of those hiding under fictitious names are usually given in a sealed envelope. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Korte Suprema pinaiigting ang modernisasyon ng hudikatura sa pamamagitan ng pagsasanay sa digital filing at email management. Ang electronic filing o e-filing ay isang sistema kung saan isinusumite at inihahatid ang mga dokumento sa korte sa pamamagitan ng email para mapabilis ang proseso ng paghahain nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Pinaigting ng Korte Suprema ang modernisasyon ng hudikatura sa pamamagitan ng pagkasanay sa digital filing at email management. Dahil dito ay nagsagawa ang Supreme Court ng hands-on training sa Metro Center Hotel, Tagbilaran City, Bohol, kung saan dinaluhan ito ng mga hukom at kawani mula sa Judicial Region 7. Ang pagsasanay bahagi ng eCourt Philippine version 2.0 na nagtatampok ng e-filing, isang sistema kung saan isinusumite at inihahatid ang mga court documents sa pamamagitan ng email para sa mas mabilis o para mapabilis ang proseso ng korte. Bahagi ito ng Strategic Planning for Judicial Innovations 2022 to 2027 na naglalayong gawing ganap na digital ang court system para sa civil cases pagsapit ng April 2026. Tiniyak naman ng kataas-taasang hukuman ang kanilang hakbang tungo sa episyenteng hustisya sa bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho
trabaho, patuloy ang pagbabago. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magtutungo naman po tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Special Rescue Force Unit ng Bureau of Fire Protection nakahanda sa mga posibleng insidente ng pagkalunod sa summer season sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. In patalged ni FO2 Vladimir Blancafor, iti BFP Batak City, tikaadda dagiti kaming ti Special Rescue Force Unit, nagresponde no sa pulan agraman ti Emergency Medical Services Unit ti Bureau of Fire Protection. Dediket may naig kadagiti posible ang mapasama kapanakalmos ti individual itang panawen ti summer season. Kas panagsagsagana, pinasinggedan ni Blancafor ang natalged dagiti aktibidad iti kadandanuman, babenti pa nagdeploy dagiti kaming ti BFP, iti panakikoordinar da iti lokal gobyerno ken iti barangay. Inayon na nga iti bayet abasit ti bilang ti BFP iti kada fire station ket araramiden da amin nakabaylan tapno agisalakan ti biag iti panawen ti emerhensya. Yung puwersa po ng Special Rescue Force natin is na-activate po siya immediately kapag may mga disasters together with other units po ng BFP. Actually, I am isa po ko sa mga member ng unit ng Emergency Medical Services ng BFP. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, babaeng magsasaka mula sa La Union, tinanghal bilang third runner-up sa National Search for Outstanding Rural Women. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile.
nabigbig ni Beverly Jubilo Uyaan manipod Balawan La Union, a third runner-up iti 2024-2025 National Search for Outstanding Rural Women. Naangay iti awarding ceremony iti Marso 28 iti Bureau of Soils and Water Management sa Diliman, Quezon City. Karaman ni Uyaan kadagiti 8 a shortlisted candidates ang napadayawan bayat tinasawang aktibidad. Nakaawat na ito iti Certificate of Award ken cash prize a 60,000 pesos. Kadwa ni Uyaan ngay mawat ti pamadayaw na Miss Betty Junto, Balawan Municipal Agriculturist ken Miss Edeline Goldara, DARFO1 God Focal Person. Maipalagip ang nagserserbi ni Uyaan kas resource person iti programa nga usapang agrikultura ti Radyo Pilipinas iti Region 1 aning ipakita iti kinalaing kan panagkomit na iti rural development. Panggap ti National Search for Outstanding Rural Women abigbigan kan pabilgan iti babay ang nakaramid iti dakkel a kontribusyon iti agrikultura ken panagdroas ti away. Manipod RP Agaw Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Eastern Visayas, mamamahagi ng 3.4 na bilyong piso na social pension sa pamagitan ng one-time transfer of funds sa mga lokal na pamahalaan sa Rehiyon 8. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Yan ang tuig 2025, ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 in Magalukar hinsobra 3.4 billion pesos nga daha 143 nga mga local government units para ang implementasyon ng Social Pension Program sa Eastern Visayas. Hilaram han one-time transfer of funds or TOF modality, ang pondo'y nagdidistribuer kada LGU hasakob hiton yan ang atuig. Hapag siguro hiton madagmit ngan mas epesyente nga pagpapadangat han stipend nga daha mga indulgent senior citizens. Hapag gaya na ang DSWD ng mga LGUs sin magkabakyang, hapag prosesuhan mga gingkikinahanglan ng mga dokumento, hapag pasilitarhan pag-transferhan pondo hakada benepisyaryo. Ada maabot 291,507 nga mga benepisyaryo. Iton magkarawat hinetig 1,000 pesos monthly stipend como suporta hiton adlaw-adlaw nga panigasto. Sugad man panginahanglan medikal han mga indigent senior citizens. Dinan pensyon inigdidistribuer kada quarter hiton tuig. Tikang diriha syudadhan Borongan, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Sogod, Police Regional Office 8 na mahagi ng computer set at reflectorized raincoats sa Padre Burgos Municipal Police Station. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dalia Orit. Personal nga may bisita si PNP Regional Director Police Brigadier General J. Kumigad sa Padre Burgos Municipal Police Station aron pormaro nga ituno lang sa kaset sa computer ug 20 ka reflectorized raincoats alang sa mga personahe sa kapulisan. Ipadayag ni Kumigad nga ang mga kagamitan makatabang sa mga pulis sa ilang operasyon o serbisyo sa katawhan, ilabi na sa panahon sa emerhensya o dautan nga panahon. Gawas sa turnover ceremony, gipanigurusab ni Kumigad ang kahapsay og seguridad sa maong lugar, ilabi na tungod sa pagdagsang sa mga dibotong Katoliko gikan sa island sa Limasawa atol sa pagsaulog sa 504 nga anibersaryo sa First Easter Mass sa Pilipinas. Dugang pa, iyang gipahinumduman ang mga personahe sa kapulisan nga magpabiling neutral ug magserbisyo sa nasod nga walay pagpabor sa bisan kinsa nga politikanong interes. Niya pa nga ang katungdanan sa PNP mo ang pagserbisyo sa katawhan nga walay pagpanuko ug walay bias. May nitol nga gidawat sa Padre Burgos MPS nga gipangunahan ni Acting Chief Police Captain Well Carbonilla ang gihatag nga kagamitan ug mipasalig nga magpadayon silang magpantinud-anon sa ilang tahas alang sa kasiguraduhan ug kalinaw sa komunidad. Gikan sa RP Sogod, kini si Dalia Abiara Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Dalia. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro namigay ng 10 baka sa mga asosasyon ng mga magsasaka sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Sa tinguha nga matabangan ug maabagan ang mga mag-uuma ning Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang lokal nga pagamahanan ning Dakbayan pinaagi sa City Agriculture Office. Miapod-apod og napulo ka mga baka ngadtos napulo usab ka mga Farmers Association ning Dakbayan. Maghuay pa lamang. Ang mga benepisyaryo mao ang Magayad Higaunon Integrated Abaca Farmers Association, Manay Integrated Agroforestry Farmers Agriculture Cooperative, Bunkers Farmers Irrigation and Communal Water System Association, Balungkot Tribal Integrated Farmers Association, Bulwa Farmers Association, Taglimaw Irrigators Farmers Association, Tuburan United Farmers and Consumers Cooperative, Tumpagon Upland Farmers Association, Sinonop Farmers Association o Musubuso ECCG Garfish Association. Gipasabot ni Engineer Paterno Gonzales, Department Manager sa City Agriculture Office, nga dako kini nga tabang ngadto sa mga mag-uma diha sa ilahang pagtrabaho sa pagpanguma, ilabi na sa bakilid nga bahin nga dili na kini makaya sa mga farm machineries. Magamit nila ang baka diha sa pag-andam sa yuta, sa dili pa sila magatanom, ingon man sa paghakot usab sa mga produkto gikan sa ilahang kaumhan. Alayon ni ini, mapasalamaton ang mga benepisyaryo sa lokal nga pangamahanan ng Dakbayan sa makanunayon nga pag-atiman o suporta kanila diin mahatagan sila sa kasayon sa ilahang pagpanginabuhi. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga Seminar sa Currency Familiarization, isinagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Port Management Office ng Zamboanga del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Usa ka seminar kabahin sa Currency Familiarization Know Your Money ang gipahigayon sa probinsya sa Zamboanga del Norte sa pagpangulo sa Port Management Office o PMO sa lalawigan. Gihimo ang seminar sa Gender and Development o GAD Hall sa mismong opisina ug tumong niini nga matudluan ang mga empleyado sa bag-ong Polymer Banknote Series. Nanguna usab sa paghimo sa seminar ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nga naglaom nga matudluan ang mga partisipante sa special features sa banknotes, apil usab ang saktong paghawid sa kwarta ug aron masuportahan ang advokasya sa BSP para sa masakto nga paghawid og kwarta. Apil usab sa mingtambong sa aktibidad ang mga kawani sa administrasyon, cash handlers ug uban pang mga empleyado nga ang trabaho mao ang paghawid og kwarta sa ilang kagamhanang lokal. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Lungsod ng Iligan, ipinagdiwang ang pagtatapos sa banal na buwan ng Ramadan ngayong 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Sumabang sa tanong sa Ingatan wa Islamic City of Marawi na inipakaradian ni Ranzo Kiaipos, bulan na Ramadan kagay kopiti barangan ng mga masajid sa Sulda, Marawi. Initindagi Ranzo sa Latul Eid, maana na sa isa kung mga la festa o mga Muslim na babus sa Pilipinas kasa intero din na dunya. Isagyang kaiya Dr. Mahit M. Mutilan Masjid aming gulalan sa Kutba, amunot sa gyong kutokya pakanya ta Adarul Ifta abang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Si ko inibugay niya na kutba na mialo niya nun sukalay argaw Idul Fitr. Gusto ka importante kakompleto akya pamuasa o mga Muslim sa bulan na Ramadan. Madakalamyaran nun si ikuduan yan sabab sa umanisa na mainam yan so kakatirimaa o mga amal agupang niran agiyang kaiya babarakatan na amyay po sa bulan na Ramadan. Giyang kaiya Idul Fitr na malay niya festa o mga Muslim ay papaliugat ron so kapsilibrita ron kupitinggi saan na Muslim amya amuasa kusulid sa saulan ragas sa mga padaibada.
Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at showbiz balita. Makalipas lamang po ng ilang mga paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ang 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka yung mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration, so we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong istar ng krimen.
tulad ng carjacking noon na rentangay na ngayon. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaasahang maitatala ang headline inflation mula 1.7% hanggang 2.5% nitong nagdaang Marso. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa pahayag ng BSP, ibinahagi nito na ang pagtaas ng price pressures noong nakaraang buwan ay dulot ng mas mataas na halaga ng kuryente, maging ng isda at karne. Gayunpaman, sinabi ng BSP na inaasahang mapapagaan ang price pressures ng mas mababang halaga ng bigas, prutas at gulay dahil sa magandang lagay ng domestic supply at sa paglakas ng piso. Matatandaan naman na ang inflation ay naitala sa 2.1% noong Pebrero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, lumiit ang trade in goods deficit ng bansa sa loob ng halos 4 na taon noong Pebrero. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa preliminary na datos mula sa naturang ahensya, lumalabas na ang trade balance in goods ng bansa ay umabot sa $3.16 billion mula sa revised $5.12 billion deficit noong Enero at sa $3.56 billion gap noong nakaraang taon. Naitala noong Pebrero ang pinakamaliit na trade deficit sa loob ng 46 months magmula nang makamit ang $3.09 billion deficit noong Abril ng taong 2021. Tumaas naman ang export receipts sa ikalawang sunod na buwan ng 3.9% sa $6.25 billion noong Pebrero mula $6.02 billion noong nakaraang buwan. Gayunpaman, mas mabagal ito sa revised 6.3% growth noong Enero at sa 17.9% na pagtaas na naitala noong Pebrero ng taong 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, mag-e-export ang Pilipinas ng 66,235 metric tons ng asukal sa Estados Unidos ngayong Abril. Ito ay ayon kay Sugar Regulatory Administration o SRA Administrator Pablo Luis Ascona. Sinabi ni Administrator Ascona na ang produkto ay nakahanda na para sa shipment upang makaabot sa deadline. Ang shipment patungong Estados Unidos ay isasagawa sa milling season upang masiguro ang pagiging sariwa ng mga produkto. Matatandaan na tiniyak ng Department of Agriculture at SRA sa sugarcane farmers na hindi mag-aangkat ng asukal ang Pilipinas hanggang mga buwan ng Mayo o Hunyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ngayong inaasahan ang mas maraming construction activity sa panahon ng tag-init, isinusulong ng Department of Trade and Industry o DTI ang kampanya na layong maiwasan ang pagbebenta ng substandard building materials sa lokal na merkado.
Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, palalakasin nila ang kampanya kontra substandard materials bilang bahagi na rin ng responsibilidad ng Fair Trade Enforcement Bureau. Dagdag ng kalihim, nagsasagawa na sila ng mga pagpupulong at nangangalap ng mga ideya upang mahuli na ang mga ito. Ibinahagi pa ni Secretary Roque na pangungunahan ng Task Force Kalasag ang nabanggit na kampanya. Matatandaan na ang Task Force Kalasag ay binuo noong nakarang taon para puksain ang substandard products. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, makakabenepisyo ang 769 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Lomon, Kapangan, Benguet matapos ang matagumpay na konstruksyon ng 10 million pesos na Labueg Tabao Farm to Market Road o FMR ng Department of Agrarian Reform o DAR. Pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund o ARF ang 1.267 kilometrong FMR ay nagpapadali sa pagdala ng ani, magbabawas ng pagkalugi pagkatapos mag-ani at magpapalawak ng pamilihan para sa mga magsasaka kaya mas madali nilang maibebenta ang kanilang mga produkto. Ayon kay DAR Project Management Services o PMSOIC Director 4, Von Mark R. Mendoza, patuloy na nagsisikap ang pamahalaan upang mabigyang suporta ang Agrarian Reform Communities o ARCs. Nagpasalamat naman si Kapangan Mayor Manny Fermin sa DAR at Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno sa pagpapaunlad ng mga pamayanan. Kabilang sa mga programang ipinatutupad ng DAR upang masuportahan ang ARBs ang Project Split na nagbibigay ng seguridad sa lupa para sa mga ito at ang Vista Project na naglalayo namang pagandahin ang pag-unlad sa kanayunan, seguridad sa pagkain at pangangalaga sa kalikasan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente sa ating pagbabalik sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Inyo na pong mapapakinggan ang segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ni Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT.
Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Ang EcoZone program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pagkamit ng kapayapaan at pagkakaisa, pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang police visibility sa bansa. Gumagamit ng crime map ang pambansang pulisya upang matukoy ang mga lugar na kinakailangan ng dagdag puwersa. Mula July 2022 hanggang November 2024, nakapagtala ng 75,000 na krimen, mas mababa sa higit 238,000 noong 2016 hanggang 2018. We are on track towards a safe, secure, and empowered bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Opisyal nang nailagay si Filipino tennis star Alex Ayala sa ika-75 pwesto sa Women's Tennis World Rankings. Sa update ng Women's Tennis Association o WTA nitong Lunes, si Ayala ay ngayoy world number 75 pagkaraang ang kanyang makasaysayang pagtakbo sa Miami Open. Umabot ng semifinals ang 19 anyos na Pinay laban sa naging finalist na si Jessica Pegula ng Estados Unidos, subalit pinatalsik ni Ayala ang tatlong Grand Slam champions patungo sa Final Four. Tinalo ni Ayala si Katie Volinets ng Estados Unidos sa round of 128 bago ang tagumpay laban kay 2017 French Open champion Jelena Ostapenko, 2025 Australian Open champion Madison Keys at 5-time Grand Slam title holder Iga Swiatek. Lumundag si Ayala ng 65 pwesto mula sa ika-140 pwesto nitong nakalipas na taon o nakalipas na linggo at kunin ang kanyang pinakamataas na pwesto sa kanyang career bilang isang professional na tennis player. Ayon kay Ayala, ang tunay na trabaho ay ngayon dahil mas marami siyang masasalinang kompetisyon dahil sa kanyang panibagong ranking. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na nakatanggap si Justin Brownlee ng abiso na adverse analytical finding. Dagdag ng SBP na ang 36 anyos na si Brownlee na isang Gilas Pilipinas naturalized player at resident import ng Barangay Ginebra sa PBA ay kasalukuyang inaasikaso ang kaso sa tulong ng kanyang mga abogado. Subalit ipinaliwanag ng SBP na wala pang desisyon ang FIBA tungkol sa kaso ni Brownlee. Ang adverse analytical finding ay isang termino na kaugnay sa doping regulations ng basketball.
Ayon sa World Anti-Doping Agency o WADA Code, ito ay isang ulat mula sa WADA Accredited Laboratory o ibang WADA-approved laboratory na sumasang-ayon sa International Standard for Laboratories na nakakita sa sample na may presensya ng ipinagbabawal na sangkap o ebidensya sa paggamit ng ipinagbabawal na paraan. Kung matatandaan, dating bumagsak si Brownlee sa isang doping test pagkalipas ang pagpartisipa ng Gilas Pilipinas sa 2023 Asian Games kung saan nanalo ang Pilipinas sa unang pagkakataon simula pa noong 1962. Noong panahon na yon ay nagpositibo si Brownlee sa ipinagbabawal na carboxy-THC na inuugnay sa paggamit ng cannabis o marijuana. Dahil dito, pinatawan ng 3 buwang suspensyon si Brownlee. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik sa Final Four ang San Beda University pagkatapos takasan ang Jose Rizal University 64-62 sa NCAA Season 100 Juniors Basketball Tournament nitong Lunes na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center. Tinapos ng Red Cubs ang elimination round ng may 6-3 baraha para makakuha ng ticket sa semifinals habang tuluyan ng sinara ang pag-asa ng Mapua University na makapasok sa playoffs na una nang natalo sa San Sebastian College Recoletos sa score na 79-74. Sinamahan ng San Beda ang University of Perpetual Help System Delta at Colegio de San Juan de Letran bilang mga nauna sa semifinals. Pinangunahan ni MJ Vailoses ang opensa ng Red Cubs sa nalikom nitong 22 puntos, 8 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 tapal habang nag-ambag si Andre Ugadan ng 18 markers, 7 boards, 1 assist at 1 steal. Sa naunang laban, ginulantang ng San Sebastian ang Mapua sa score na 79-74. Halimaw ang performance ni Sanlea Peñaverde para sa Mapua kung saan nakapagrehistro ito ng 28 puntos, 4 na rebounds at 2 assists habang nagtapos si Benedict Jimenez ng may 20 markers, 8 boards at 1 assist. Samantala, tinakasan ng Lasal Green Hills ang Emilio Aguinaldo College 81-70 para kunin ang huling pwesto sa Final Four. Kahit pinatalsik si Most Valuable Player contender Gillian Quines sa fourth quarter, pati si head coach Renren Ritualo dahil sa isang technical foul, naging top scorer pa rin si Quines pagkaraang magpuste ng 25 puntos, sahog pa ang 5 rebounds at 1 assist habang nagdagdag si Dale Ortega ng 14 na markers, 2 boards at 1 assist. Malaki din ang tulong na binigay ni Ram Sharma na nakagawa ng double-double na may 11 puntos at 13 rebounds. Sa kasamaang palad, sinuspinde sina Quines at Ritualo sa susunod nilang laban dahil panuntunan ng liga na otomatikong binibigyan ng 1-game ban pagkatapos ang game ejection. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal nang ipinakilala ng Premier Volleyball League o PVL ang pagsama ng Asian Volleyball Conference o ABC International Referees na pangangasiwaan ang mga laro ng liga para magkaroon ng makatarungang mga laban. Kinuha ng liga ang serbisyo nina Adams Wong ng Hong Kong at Joy De Imos ng Pilipinas na kapwa magiging tagapangasiwa sa All-Filipino Conference Semifinals sa pagitan ng Akari at Chocomucho. Sa labang yon,
na ginanap nitong nakalipas na Sabado, nanalo ang Akari sa loob ng 5 sets, 20-25, 25-19, 25-23, 22-25 at 16-14. Nitong nakalipas na taon, inanunsyo ng PVL na humingi ito ng tulong sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF para sa kanilang misyon na mapanatili ang balansing labanan sa liga. Ginawa ang hakbang pagkaraan ang kontrobersyal na semifinals match sa pagitan ng Akari at PLDT kung saan ang huli ay nag-file ng protesta pagkatapos ang hindi pagtawag sa huling bahagi ng kanilang laban sa 5th set. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Antabayanan niyo po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas ng ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news.
And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Sa susunod na buwan o sa darating na Mayo, masisilayan ng publiko ang isa sa pinaka-engranding selebrasyon ng kulturang Pilipino. Ito ay ang Grand Santa Cruzan 2025 na gaganapin sa makasaysayang lugar ang Intramuros. Sa isinagawang Memorandum of Agreement o MOA signing noong March 25, opisyal nang nagsanib puwersa ang Philippine Travel Agencies Association at Intramuros Administration upang gawing mas engrande ang Grand Santa Cruzan ngayong taon. At syempre, isa sa mga pangunahing layunin ng Grand Santa Cruzan ay hindi lamang ang pagpapakita ng kagandahan at pananampalataya kundi pati na rin ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng kulturang Pilipino sa mata ng mundo. At syempre, isa sa mga inaabangang personalidad sa naturang event ay ang Miss Universe 2020 o Miss Universe Asia 2024 na si Chelsea Manalo na buong pusong ipinahayag ang kanyang kasabikan sa pagiging bahagi ng naturang event. Ayon kay Chelsea, naniniwala siya na ang pagsasama ng mga beauty queens sa ganitong mga tradisyonal na pagdiriwang ay isang paraan upang maitaguyod ang heritage ng bansa. Hindi maitago nitong si Chelsea ang pagkasabik na to sa gaganaping Grand Santa Cruzan sa susunod na buwan kung saan nga ay magiging kabahagi ito. Pag-amin ni Chelsea sa press con ng naturang event, quote and unquote, "I have not been to Santa Cruzan at all. I watched it but I was never a part of it." And ayon naman sa Intramuros Administration, inaasang dadagsain hindi lamang ng mga lokal kundi pati na rin ng mga dayuhang turista ang Santa Cruz ang iyon. Bukod sa engranding prosesyon ng mga sagala tampok din dito ang iba't ibang makasaysayang pasyalan sa Intramuros gaya ng San Agustin Church, Fort Santiago at Palacio del Gobernador. Gaganapin sa Mayo 23 ang pagrampa ni Chelsea Manalo at ng iba pang kalahok sa isang Grand Santa Cruzan sa Intramuros. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, proud na proud ang kapuso actor na si Miguel Tan Felix sa tinatamasang kasikatan ngayon ng kanyang ina na si Grace Tan Felix. Hindi raw in-expect ng binata na magva-viral at magte-trending ang mga cooking video ng kanyang ina na sinimulan nila noong pang kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Miguel, sa naging panayam sa kanya ni Tito Boy Abunda, quote and unquote, idea po ni Mami magluto-luto tapos may skit kami dati. Pero yung idea na puro ASMR lang yung kukunan, idea na po ni Mami yon. Yung ASMR, ang kahulugan nun ay Autonomous Sensory Meridian Response. At natanong din ni Tito Boy si Miguel kung hindi ba siya natatakot para sa kanyang nanay na baka sa kasikatan nito ay makaranas din siya ng pambabash at negativity sa social media. Sagot dyan ni Miguel, quote and unquote, hindi naman masyado. Nung
Noong una may hesitations kasi parang gusto ko hiwalay palagi yung career sa personal life. Pero kung yung namang nagpapasaya kay Mommy and nakakatulong din sa career niya, then why not? Samantala, inamin naman ng kanyang ina na si Grace na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa success ng kanyang mga viral cooking videos, lalo pat bukang bibig na rin ngayon ng mga tao ang pinauso niyang okay na to. At hindi ko rin po in-expect, sabi ni Miguel, kasi yun din naman po sinasabi ko every time na matatapos ako magluto. Yun talagang sinasabi ko. So, sabi ko, why not? Gamitin ko ito since hindi ako nagsasalita. Yan ang statement ng palang nanay ni Miguel na si Grace. At ibinalita rin ng nanay ni Miguel na pinaplano na nila ngayong magnanay ang magtayo ng sariling business inspired by her cooking content. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, lubos ang pasasalamat ng kapuso actress na si Ashley Ortega matapos ma-evict sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition kamakailan. Sa isang Instagram post, aminado ang actress na naramdaman niya ang pagmamahal at syempre suporta ng kanyang fans habang ito ay nasa loob ng bahay ni Kuya. Dahil dyan, nagkaroon siya ng special video greeting upang magpasalamat. Sabi niya, quote and unquote, sa lahat ng supporters ko at nanonood sa akin sa PBB, maraming salamat po sa inyong lahat. Bungad ni Ashley sa naturang video post. Pag-amin pa niya, hindi ko po alam kung ano yung mararamdaman ko ngayon. I'm super overwhelmed pero I'll make time to reply to everyone kung kaya. Dagdag pa ng celebrity pero ang tanging masasabi ko lang ngayon is salamat po talaga. Kailangan ko munang i-process lahat ng nangyari kasi wala po akong alam. At pag mensahe pa niya sa kanyang mga fans, quote and unquote, thank you so much for all the love and support and I hope I get to inspire a lot of people. At magugunitang nag-trending sa social media ang naganap na eviction night ng PBB kung saan sina Ashley at AC Bonifacio ang kauna-unang celebrities na umexit sa reality show. At silang dalawa ang nakakuha ng pinakamababang boto habang nakaligtas naman ang duo ni na Michael Sager at Ralph De Leon na nakakuha ng 45.89% ng mga boto. At bago tuluyang lumabas ng bahay ni Kuya ang dalawa, nagbigay muna ng message sa kanila si Big Brother. Sabi nga ni Kuya, quote and unquote, sa paglabas nyo ng aking bahay naway bitbitin nyo ang mga aral at karanasan upang magpatuloy sa totoong hamon ng buhay. Even though the deepest hurt may you find strength in forgiveness to heal and move forward. Paalala pa ni Kuya pag alis ng mga housemates na iyon. Samantala, after ni na AC at Ashley sa bahay ni Kuya, inanunsyo naman ang pagpasok ng actress at ang beauty queen na si Michelle D. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service at balik na tayo kay Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmento para sa araw na ito. Bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito, na
Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Stephanie Vicente at kay Jerome Toledo. Sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Sa ating mga segmento sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Negosyo kay Steph Vicente, at sa ating Showbiz Balita kay Mama JT. Maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.